Magandang araw mga ka-aerial defense, may ibabahagi na naman ako sa inyo. Dahil ngayong araw na ito ay may pag-uusapan tayo tungkol sa ating depensa. Eroplano ng Pilipinas pinaputukan ng China sa Scarborough Shoal, pero bago tayo magpatuloy huwag mo muna kalimutan mag-like, share and subscribe. Paki-follow at like na rin ang aming page na nasa description na ang link. Kinundi na ni Armed Forces of the Philippines Chief General Romeo Bronner Jr. Nitong Sabado ang mapanganib at mapanuksong aksyon ng People's Liberation Army Air Force ng China, na hinaras ang isang Philippine aircraft na nagsasagawa ng maritime patrol sa Bajo de Masinloc o Scarborough Shoal. Ligtas na nakabalik ang NC-212I sa Clark Air Base sa Pampanga makalipas ang halos isang oras at walang nasaktan, sabi ni Bronner. Hindi tinukoy ng AFP ang uri o pagtatalaga ng sasakyang panghimpapawid ng PLA Air Force ang nagpaputok ng flares. Sinabi ni Bronner na nagdulot ito ng banta sa sasakyang panghimpapawid ng Philippine Air Force, at sa mga tripulante nito at nakagambala sa mga legal na operasyon ng paglipad sa loob ng soberanya at jurisdiksyon ng Pilipinas. Idinagdag niya na ang mga aksyon ng PLA Air Force ay muling lumabag sa internasyonal na batas at mga regulasyon na namamahala sa kaligtasan ng aviation. Ang insidente ay naiulat na sa Department of Foreign Affairs at iba pang kaukulang ahensya ng gobyerno. Sa gitna ng maraming harassment na nararanasan ng mga Pilipino sa West Philippine Sea, nagkasundo ang Pilipinas at China sa isang Provisional Arrangement in Rotation and Reprovisioning Mission sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal noong Hulyo. Makikita natin kung gaano kagarapal ang China at hindi sumusunod sa mga pinagkasunduan. Tanging ang China ang pinag-uugatan ng gulo at problema sa West Philippine Sea at buong South China Sea. Samantala, umalis na ang Chinese survey vessel na Kezu Sanhao, na nauna nang napaulat na nagsagawa ng hindi autorisadong pagpapatrolya at naglayag ng pazigzag malapit sa Escoda Shoal sa West Philippine Sea. Ito ang kinumpirma ni Philippine Coast Guard spokesperson Rear Admiral Armand Bolilo araw ng Biyernes, aniya. Base sa panibagong report mula sa personnel ng BRP Teresa Magbanua na nagbabantay sa lugar mula pa noong Abril, wala nang na-detect na presensya ng survey ship sa kanilang monitoring. Maaalala na una nang namataan sa Escoda Shoal ang naturang survey ship noong ika-25 ng Hulyo base sa monitoring ng US maritime expert na si Ray Powell. Samantala, patuloy pa rin na naobserbahan ng personnel ng BRP Teresa Magbanua ang presensya ng ibang barko ng China sa shoal, kabilang ang China Coast Guard vessel na may bow number 5901 o tinatawag na monster ship, isang Chinese militia vessel at dalawang Chinese inflatable boats. Ayon sa PCG, namataan ang naturang mga barko ng China habang nagsasagawa sila ng rotation at resupply mission sa kanilang unit sa West Philippine Sea. Nagsagawa naman ngayong araw ng live fire exercise ang mga tauhan ng Philippine Army at US Army Pacific gamit ang High Mobility Artillery Rocket System o HIMARS, sa Canantong Fire Bases sa Laur Nueva Ecija bilang bahagi ng Saloknib Phase 2 military exercise. Ang HIMARS missile launcher na sakay ng 5-ton truck ay may kakayahang magpakawala ng 6 na guided missile ng magkakasunod. Binati ng pamunuan ng Philippine Army ang mga tropa ng Artillery Regiment na kalahok sa ehersisyo sa kanilang ipinamalas na dedikasyon at profesionalismo. Napatunay ang kahandaan ng Philippine Army na tumugon sa mga bagong banta sa pambansang seguridad. A wheeled vehicle that can launch up to 6 missiles at ranges of 60 to 80 kilometers. And today we shot those HIMARS. We shot 3 rockets to demonstrate its capabilities if ever needed in a training environment or a crisis or conflict if that arose. As part ng Horizon 3 project ng ating modernization program ng ating AFP, part yung pag-procure ng multi-launch rocket system. And itong HIMARS ay isa sa mga pinagpipilian at kasama ng ibang mga ML multi-launch rocket system ng ibang bansa from Korea, Turkey, and even from Europe. So sa ngayon, nasa pipeline, wala pa tayong decision kung ano yung mapipili, depende sa yan sa joint defense acquisition ng ating DND. Dinploy ang modernong anti-submarine helicopter ng Philippine Navy sa West Philippine Sea kasama ang pinakamalakas na frigates ng bansa, Philippine Navy's AW-159 anti-submarine helicopter aboard in BRP Jose Rizal, nakiisa sa anti-submarine warfare exercise bilang bahagi ng Australia, Canada,
Philippines and U.S. Multilateral Maritime Cooperative Activity na isinagawa sa West Philippine Sea noong August 8, 2024. Copy. And this time, 2-minute call, COB in 4, all up past 2,900, endurance 2.00, no weapon, no ammunition, ready for departure. Passenger on board 4, all up mass 2,900, endurance 2+00, weapons on board 0. Bayside, 441 airborne, 441 airborne. airborne, Bayside. Tatlong barkong pandigma naman ng China ang namonitor sa pinagsamang petrolya ng bansa noong Miyerkules kasama ang United States, Canada, at Australia sa West Philippine Sea. Ayon sa Armed Forces of the Philippines, sinabi ng hepe ng Public Affairs Office ng AFP na si Colonel Xerxes Trinidad na 3 People's Liberation Army Navy, Jiangdao II class corvette, Wushu FSG 626, Huangshan FFG 570 at Kujing FSG 668 ang bumuntot sa mga barkong pandigma ng Pilipinas at kakamping bansa. Sinabi ni Trinidad sa isang pahayag, na ang mga barkong pandigma ng PLA Navy na ito ay kasunod ng patuloy na multilateral maritime cooperative activity sa West Philippine Sea. Kasama sa contingent ng AFP ang BRP Jose Rizal na may AW-159 anti-submarine helicopter at ang BRP Ramon Alcaraz PS-16, habang ang Estados Unidos ay nagpadala ng USS Lake Erie CG-70 at isang Sikorsky MH-60R Seahawk helicopter. Nag-deploy ang Australia ng P-8A Poseidon reconnaissance aircraft nito, habang ang Canada ay nag-deploy ng HMCS Montreal FFH-336 at isang Sikorsky CH-148 Cyclone helicopter. Para sa mas madaming update tungkol sa ating depensa, paki-follow at like muna ng aming page na nasa description na ang link. Huwag mo na rin kalimutan mag-like, share and subscribe. Pindutin mo na rin ang bell para updated kayo sa aking mga bagong video. Maraming salamat po.